Hello po. Good evening everyone. As promised po, ngayon ko po-post ko ano yung sagot ko sa tanong na bakit rainbow ang ginamit ng Panginoon bilang simbolo ng pangako ng Lord. And thank you po sa lahat po ng nag-share ng mga insights. Lahat po ng sagot nyo tama. Dadagdagan ko na lang po. So, unang tanong ko po, ano ang sinisimbolo ng rainbow? So, pag-aralan muna natin, saan ba natin unang nabasa ang rainbow? Nabasa natin ito sa Genesis 9:13-15. Ito po yung after ng Great Flood sa panahon ni Noah. After nilang lumabas ng malaking arko o barko, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Sa Genesis 9:13-15 na pinost din ng ating mga kapatid. Sabi, I have set my rainbow in the cloud, and it shall be a sign of covenant between me and the earth. So, yung rainbow, sign of covenant. Pag sinabing covenant, kontrata between God and sa tao. Nakipagkontrata, ang Panginoon na nakipagkontrata sa Diyos, sa sarili niya at sa tao. Pag sinabing kontrata, ano yun? Hindi pwedeng bawiin. Sabi, when I bring a cloud over that the rainbow will be seen in the cloud, then I will remember my covenant which is between me and you and every living creatures of all flesh. The waters will never again become a flood to destroy all the flesh. So pag-aaralan po natin to. Take note, pag-aaralan natin yung rainbow, yung covenant, and yung never again, yung if a flood niya ang buong sangkatauhan. Sa next verse, and the bow shall be in the cloud. So, another term for rainbow is bow in the cloud. Kasi di ba ang rain, nanggagaling siya sa cloud. So, rain, bow, cloud, bow, parang ganon. So, bow in the cloud. And I will look upon it that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. So, take note, ano naman ang iti-take note natin dito? Bow in the cloud and everlasting covenant. So, pag-aaralan po natin yan. Punta muna tayo sa rainbow. Ano ba yung bow in the cloud? So, unang-una, nabanggit sa King James Version, di ba? At saka dito, bow in the cloud. Tingnan nyo yung shape ng rainbow. Di ba? Para siyang yung sa pana na half C shape siya. Na ginagamit ang bow or pana para panglaban. So, may bow, may arrow. Pero dito, bow lang. Ibig sabihin, wala na yung arrow, wala nang war. So, nagkaroon na ng peace. No? Peace within between God and men. Ibig sabihin, hindi na magkaaway ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ng bow, yung shape niya, nare-represent niya. And another thing is, dito sa Ezekiel 1:28, sabi, so was the appearance of the brightness round about. Yung brightness niya, this was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. So, nagpatira pa si Ezekiel. Ba't siya nagpatira pa? Kasi nung nakita niya yung rainbow, yun yung glory ni Lord. Yun yung glory ng Panginoon. So, bakit ginamit yung rainbow? Ayon sa dito sa Ezekiel 1:28 rainbow, nung pinakita ni God yung rainbow, it represents Himself. It is His glory. Mababasan din natin sa Revelations 4:2 and 3, si John, no? In the spirit, pinakita sa kanya yung kalangitan. Sabi dito, immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. So, merong trono at merong nakaupo doon, one with a capital O. Tapos sa Revelations 4:3, and he who sat there was like a jasper and a sardus stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. So again, sa throne na yon, may with a capital O, may nakaupo. Tapos merong rainbow. So again, sino tong sa mga susunod na verse, sino yung tinutukoy dito? Si God. And then around kay God is the rainbow. So again, when you see a rainbow,
there is the presence of God. Tapos, naalala nyo, yung sa Ezekiel 1:28, yung rainbow, likeness of glory of God. Ngayon, sa Book of Hebrews 1-3, sabi dito, the sun is the radiance of God's glory and the exact expression or representation of His nature, sustaining all things by His powerful word. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Umupo siya sa kanan ng Ama. Andun siya sa kalangitan. So, napag-aralan na natin yung rainbow. Rainbow is God's glory. Tapos, sa New Testament, the sun is the radiance of God's glory. So, ibig sabihin, no, pag nakita natin ang rainbow, which is God's glory, we also see Jesus. So, ano naman yung covenant? Ano yung pangako, yung promise? Actually, it's not just about hindi na babahain ang sangkatauhan. Ang meaning nun ay hindi na i-destroy, hindi na sisirain ng Diyos ang buong sangkatauhan dahil lang sa kasalanan. So, ano yung promise niya? Ang promise dito ay si Jesus. Ang covenant niya, si Jesus, ibibigay niya sa atin nang sa gayon, hindi na niya kailangang i-destroy, diretsahan ang tao dahil sa kasalanan. Bakit? Meron na si Jesus. Siya yung mediator. Siya yung prinamis ng Panginoon sa sangkatauhan. Kaya nga sabi dito sa Hebrews 1, after making purification for sins, hindi na kailangan gunawin, hindi na kailangan lunurin ni God ang sangkatauhan because meron ng aako ng kasalanan ng tao. So, radiance, God's glory, yung sun, siya yung promise. Siya yung pangako ng Panginoon. Siya yung covenant, yung kakontrata ng Panginoon sa sangkatauhan. Kaya nga sa Genesis 9:16 uli, and the rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant. Take note of the word everlasting. Sa ibig sabihin, mula ng panahon ni Noah hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod, yung pangako ng Panginoon. So ano ba yung pangako ng Panginoon? Sabi pa nga dito, covenant between God and every living of all flesh that is on the earth. So ano yung pangako ng Panginoon? Basahin natin sa Hebrews 13:20-21. Now the God of peace. So remember the God of peace. Yung bow symbolizes peace. That brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Kaninong blood yun na tinutukoy dito? Take you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to Him be the glory forever and ever. Kaninong blood yun? Para masakatuparan yung everlasting covenant kay Jesus Christ. So in summary, yung promise na yon na bakit hindi nagugunawin, yung rainbow na yon, every time makita natin ng rainbow, si God, anong nare-remember niya dun sa rainbow? Yung naaalala niya nung panahon ni Noah na ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak sa sangkatauhan para hindi na niya lilipulin ang sangkatauhan. Hindi niya kailangan lipulin ang sangkatauhan dahil sa kasalanan ng tao, dahil meron siyang promise, ang bugtong na anak, yung rainbow, yung radiance of God's glory, na siyang aako ng ating mga kasalanan. Kaya everlasting covenant siya na mababasa din natin sa Hebrews 13. So in the Old Testament, it was a promise. In the New Testament, yung promise na yon na-fulfill na. So, diba, pag ipinangako mo, dapat matutupad. So, kailan natupad yung promise na yon? Nung bumaba dito ang Panginoong Jesucristo at nagkatawang tao. Yun yung promise ng Panginoong Jesucristo. So, now, madali na lang na lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad because merong Jesus Christ. Dati, kapag hindi ka humingi ng tawad, gugunawin ka.
ay lulunurin ka. Pero ngayon, merong Jesus na pwede tayong lumapit anytime para hindi tayo maparusahan ng Panginoon. So that's it. I hope sana malinaw po sa bawat isa sa atin. That is the true meaning of the rainbow. And even so makikita natin again sa Ezekiel and sa Revelations and yung everlasting covenant nandun din sa New Testament na at mas mauunawaan natin. Ngayon, ano yung pinanggalingan ng everlasting covenant na sinasabi sa New Testament? So God bless everyone. Good night and see you tomorrow. Don't be late.